Kahit yung isang babae na nagsasalita, 2016 daw, May. 2016 daw ng Mayo, pinatawag na daw siya ni Presidente. Putang ina niyan. Kailan lang kailan lang ang election, 'di ba? Ang usually ang election May 15. So, May 15, pucha, ibig sabihin kung halimbawa nagbilangan, nanalo siya, May 16 diniklara siya. Presidente na ba siya kagad noon? Pucha, presidente na siya by means of yung elections. Pero pucha, hindi pa siya nagte-take over as president. Si PRD noon, hindi pa siya nagte-take over as president kasi mayroon yan at least at least mga August August pa yan yung take over niyan. Dahil syempre, ayusin muna ng gobyerno yung mga bagay na ililipat nila sa kapangyarihan ng bagong presidente. So magkakaroon pa lang ng presidente ng kapangyarihan talaga si PRRD pagpunta niya na sa Malacanang. Pag nakapagtalaga na siya ng nakapagtalaga na siya ng PNP chief, AFP chief, mga ganyan. Sinasabi ng babae, Mayo 2016, pinatawag daw siya sa Davao. Tapos, gawa daw sa kanya yung model ng war on drugs sa Davao. At di umano, meron daw reward system. O kaya ngayon, kung totoo yung sinasabi nun ni ate na may reward system kapag may pinapatay ang mga pulis, kailangan may audit yun, di ba? May audit ang PNP. So, kayang maglabas ng PNP ng audit. Na nung panahon ni PRD, meron silang ibinibigay sa mga pulis na mga pabuya. Kasi sa batas, bawal na bawal po yun, di ba nga? Yung inilagay na 10 million na patong sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy. Nasa batas nga na hindi pwede yung mga pulis ang makakuha nun. So malabo talaga yun. Malabo na gumastos ang gobyerno ng taxpayers money para ibigay sa mga pulis na nakakapatay ng drug lord. Sigurado ako, hahanapin ng COA liquidation yan. So, mas mahirap yun. Besides, yung sinasabi ni ate na yung halimbawa, yung war on drugs model ng Davao, gagamitin sa buong Pilipinas. Masama ba yun? Sa pagkakaalam ko, hindi masama yun ha. Yung template, ginaya, sabihin na natin, okay, ginaya yung template sa buong Pilipinas. Successful ba? Successful kasi 9 out of 10 Filipinos approves yung war on drugs ni PRD. Aminin ninyo, yung mga lugar ninyo naging safe. Nawala talaga yung mga addict sa mga lugar ninyo nung panahon na yun. So, kung gayahin man yung template ng war on drugs sa Davao, which is, alam naman natin lahat yun na kung ano yung ginawa sa Davao, yun naman talaga yung ginawa dyan sa Pilipinas, buong Pilipinas. Di ba yung, kaya nga tokhang Di ba Bisaya yun ng katok, di ba? Tapos katok at pakiusap. Kaya nga oplan tokhang kasi nga yung mga pulis, ganun nga ang ginawa nila. Diyan sa Davao kasi ganyan ang ginawa nila dahil may koordinasyon ang LGU at saka yung mga barangay, yung barangay ang nagbibigay sa kanila ng mga listahan ng mga taong involved sa drugs. Ini-involve ng LGU yung mga barangay. Therefore, yung mga pulis, ito yung mga listahan, puntahan nyo. Tok, tok, tok. Oy, kaya nga tokhang Katok. Ayan tok, tok, tok. Oy, involved ka daw sa drugs. Hindi ako involved sa drugs. So, wala akong pakialam kung involved ka o hindi. Nandito ka sa listahan ha. Magbagong buhay ka na ha. Identified ka. Kung hindi ka involved sa drugs, good. Pero kung involved ka sa drugs, huminto ka na. Kasi kung hindi ka hihinto, bahala ka sa buhay mo. Kaya nagsisitinuan lahat ng mga adik. Kinakausap muna nila para maayos ang operasyon. O ganun din. Sa Maynila, ganun ang ginawa. Lahat ng bahay, kinatok. Adik ka daw. Hindi po, di totoo yan. Sige, kung totoo man o hindi, kinakausap na kita ha. Na identified ka na drug lord ka, addict ka dito. Kung addict ka, tumigil ka na. O kaya kung ayaw mo tumigil, lumayas ka na dito. O kaya ngayon, ang ganun ang ginawa ng mga addict, nagsialisan. Pucha yan. Ngayon, ako dito sa lugar ko, bigla ko may nakitang bagong muka.
Mukhang adik. Putya, sasabihin ko na yun kagad, hoy, putang ina, ba't nandito ka? Tumakbo ka, no? Galing ka sa ibang lugar, pumunta ka dito, no? Puta, lumayas ka rito. Ganon dati, tinataboy na rin ng mga tao, ng community, yung mga muka na bago na mga mukhang adik. Kaya ang ginawa ng mga adik nun, lumunok ng pagkain. Kumain, nagpataba, para pag nagpunta sila sa isang lugar, hindi na sila ay magmumukhang mga adik o mga bagong residente na sila. Nagbagong buhay talaga sila lahat. Pero, kaya nga war on drugs eh. Kaya nga siya war. Kaya nga siya gera. Kasi nga, putya yan, may mamamatay talaga. Magiging madugo talaga. At saka, puta, pinangako na ni PRRD yan. Kampanya pa lang, sinabi na ni PRRD yan eh. Sigurado kayo gusto nyo ako manalo? Putang ina, papatayin ko kayo. Yung mga kriminal dito, papatayin ko. Yung mga tilapia dyan sa Manila Bay, patatabain ko talaga dyan. Itatapon ko yung mga bangkay dyan. Sigurado kayo ha. O, ayun ang sinasabi ni PRD sa kampanya. Binoto siya ng 16 million na Pilipino eh. Ibig sabihin, gusto ng Pilipino yung ginagawa ni PRRD. Kahit na ipinangako niya yun, madugo. Eh, di ba, tuwan-tuwa pa nga yung mga ibang media sa ibang bansa. Ito lang ang presidente na nangako ng papatayin niya yung mga kriminal. Oh, sige, diretso natin to hindi na, tama na yan kay Bato. Oh, sige, sa susunod ka na ulit, Bato de la Rosa. Ito, tingnan natin, meron yata ako niyan, yung kay Garma eh. Oh, ito yata si Garma. Ito, pakinggan nga natin yung drama nito ni Garma. Okay, pasok. Direktang pinangalanan ni dating PCSO General Manager Roina Garma si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagutos daw sa kanya para pamunahan ng umano'y Davao-style war on drugs sa buong bansa. Ayon kay Garma, Davao-style drug war. Alam natin yun. First off, taga Davao yung presidente. Second, yung kinuhang PNP chief, taga Davao din. So, anong gusto nyo? Pampanga model? Ilocos model? Abay natural model ng model ng Davao. Pero ito ang tanong, 'di ba? Sinasabi nitong babae na ang Davao model po kasi ng war on drugs is pag ang pulis nakapatay ng drug lord, may pabuya. Oh. Putang ina, miski ako, presidente, ganun ang gagawin ko eh. Halimbawa ako kasi may pabuya nga yung paghuli kay Pastor Apollo Kibuloy eh. Pastor pa yun. Eh what more kung drug lord, di ba? Putang ina, kung drug lord mahuli mo o mapatay mo, putang ina, miski ako. Baka patatayuan pa kita ng ribulto. So anong bago dito? Di ba, kampanya pa lang naman, sinabi na ni PRD yan. Puta, dito sa Davao, di pwede yan sa amin. Pag ako naging presidente ng Pilipinas, pababahain ko ng dugo dyan. Oh, ano nangyari? Oh, ginawa ni PRD. Oh, tumupad lang siya sa pangako. Buti nga siya, tumupad sa pangako eh. Yung isa nga, 20 pesos na kilo lang ng bigas, di pa magawa eh. meron itong reward system sa mga pulis. Depende kung sino ang mapapatay. Bumuhos ang emosyon ni Garma. Diba? May reward system. Sabihin na natin na totoo to. Masama ba yun? O, tanungin ko kayo, mga netizens, mga minamahal kong mga tagapanood, kung sakali ba ang ating presidente ngayon ay magbigay ng reward, sabihin ko, o sige, ganito ha, o basta ito, kumpirmado, drug lord talaga to, may kaso, talagang identified, may ebidensya kayo. Oh, i-ano natin ha, pag may nadali kayo, napatay nyo sa line of duty, meron kayong bonus. So, siyempre para ganahan, kumbaga ang tawag doon, incentives. Lahat naman ganyan eh, kahit trabaho mo na, di ba, sa sales. Pag nagbenta ka, di ba, may incentives ka, ganun. So, para pag igihan mo yung trabaho mo. Mastermind si Garma sa pagpatay kay Brigadier General Barayuga. Tapos syempre di pagtatakpan ni PRD dahil maling ginawa niya. Yun yata ang deal ng admin sa kanya. Na off the hook siya doon para magsalita kay against kay PRD. Ayun na nga. Si Barayuga ba, ang alam ko meron pang isa yung involved siya eh. Yung sa Tanawan, Batangas daw hindi ko alam kung totoo pero parang sinasabi.
O sige, diretso. Habang binabasa ang kanyang bagong affidavit sa pagdinig ng House Squad Committee. Dahil pa utal-utal at lumuluha, 2 beses binabasa ng mga kongresista kay Garma ang kanyang salaysay. Siyempre kailangan, may iyak ka talaga dun sa binabasa mo kasi nga alam mo hindi totoo eh. O pag alam mo na napilitan ka lang, siyempre mahal niya si PRD. Love ko siya. Kaya masama sa loob ko na ituturo ko siya dito. Hindi nga ako nag-asawa dahil sa kanya eh. Dito niya siniwalat ang mga utos noon o mga unay utos noon ni dating Pangulong Duterte sa pagpapatupad ng nationwide drug war. On May of 2016, I received a call from the then President. From May 2016, I received a call from then President Rodrigo Duterte. May 2016? Kutsa, ang eleksyon, May 15. So, kailan yan? May 16. Hindi pa siya nag-anos presidente. Kumbaga, nanalo pa lang siya ng presidente ng Mayo. Pero hindi pa siya umuupong presidente noon. After 31 days pa bago siya umupong presidente, mga June 30, ganyan. Doon na siya uupong presidente. So, dapat pinatawag ka niya June. Kasi meron na siyang So, ang sinasabi ba in preparation, tumawag na siya kaagad sa'yo. So, syempre, magpaano pa muna yan? Pa-party-party muna yan, ganyan. O, hindi ba? Magpapaano muna yun? Magpapahiyang muna. Syempre, presidente na ako. O, ready muna tayo. Pucha, umpisa pa lang. Tinawagan ka na niya kagad. Anong oras tumawag sa'yo? Rodrigo Duterte at approximately 5 in the morning. Utangin na, pag alas 5 tawag sa'yo, butikol yan. Joke lang yun. Kayo talaga. O, sige, diretso. Instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. I was already acquainted with then Mayor Duterte. Kinuot pa, huy, psst, mabilis ka. Ang bilis mo magbasa. Ay, hindi makukuha ng media yan. Ang mabilis ka. Binulong ni Kuya, psst, oy, mabilis ka. O, tingnan mo, binulong ni Kuya, Already acquainted Mayor Duterte, having served as a station commander in one of the police stations in Davao during his tenure. During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo. Opo, pati iglesia na damay. Kaya naman pala nag-meeting si PRD kasamang Iglesia ni Cristo dahil dito. Sige, mamaya pag-usapan natin yan. Indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. Ayon kay Garma, nabanggit classman niyang si Delberto Leonardo na nasa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG noon. Inimbitahan daw ni Duterte si Leonardo hanggang sa nabuo ang isang task force. Ayon kay Garma, may ipinatupad noong reward system sa pagpatay ng mga drug suspect na ginaya umano sa Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and rewards. The Davao model involves 3 levels of payments of rewards. The first is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of planned operations. Third is the refund of operational expenses. Dagdag pa ni Garma, naglalaro raw sa 20,000 pesos hanggang sa 1 milyong piso ang natanggap na reward ng mga pulis depende sa level ng mapapatay na drug suspect. Di ba? Ang tanong, kasi ang sinasabi na dito, depende sa mapapatay na drug suspect. Ngayon, ang tanong dito, yung Davao model, effective or hindi? Taong bayan ang magsasabi whether yung Davao model na sinasabi nila na tokhang is effective or not. Bilis. Ilagay nyo dyan, effective ba yung Davao model or hindi?
Pakilagay, effective or not. Bilis. Press 1 kung effective. Press 2 kung hindi effective. Bilis, ha? Ano ninyo, ilabas ninyo ang katotohanan. Kaya naman, siguro. Yan, press 1. Ayan na, puro 1, sana makita ng Quadcom itong Senado ba 'yun o Quadcom? Makita ng Quadcom itong ano na to. Itong mga 1111 dito. Ibig sabihin, happy talaga yung sambayanang Pilipino doon sa war on drugs ni PRD. Ang hindi lang happy sa war on drugs ni PRD, yung una, yung mga namatayan ng mga adik na anak, namatayan ng mga drug lord na anak, namatayan ng mga drug lord na asawa, mga drug lord na pamangkin, drug lord na apo. Yung mga yan lang yung mga hindi masaya. Tsaka syempre, yung mga drug lord na din.